kalalas! Welcome back po sa ating YouTube channel. Welcome back to another vlog. Pauwi na ako sa bahay. Kagaling ko sa school ni Nicolette. Pinick up ko yung mga homework niya. Ito yung mga gagawin niya habang nasa kami bakasyon. Alam naman natin na hindi siya makakapasok ng ilang buwan. Kaya kahit hindi siya pumapasok sa school, meron siyang mga homework, online class, mga ganon. Ayan. Hinihingal ako kasi nagmamadali ako maglakad kanina dahil nga si Nicole, namumblema ako sa kanya. Ang bagal niyang kumilos, be. And ayaw niya mag-take ng bus, gusto niya walking. And pag magbabas naman siya, ganun din lang. And malapit lang naman yung school niya. Pero para sa kanya, malayo kasi mabagal siya. Umalis kami ng bahay ng around 8:15 ng umaga. Nakarating kami sa school ng around 8:40. Sabi ko sa kanya, yung first class mo, mag-start ng 8:40. Kailangan, umaalis ka ng bahay ng mga around 8 AM. Para kahit mabagal kang maglakad, okay lang makakarating ka sa school ng on time sa first class niya. So, ayun. Anyway, hinihingal na ako. Magkape lang saglit ako. Siguro mag-stop ako sa coffee shop or diretso na ako sa bahay. Kasi marami pa rin akong tatapusin. Kaya matagal akong hindi nag-vlog, mga kalalabs, kasi kailangan ko mag-focus sa mga dadalhin. At saka, alam nyo ba, noong mga nakarang araw, biglaan din ang daming nagpasabay. So, paulit-ulit akong nasa mall, sa outlet, huling order, and meron na akong mga tinanggihan kasi wala na akong space. Pasensya naman po dun sa mga gustong magpasabay. Kasi last time, ang tagal-tagal kong sinabi na uuwi ako. Tapos last minute na may mga nagpapasabay sa akin. And busy si Mami Faye. Kaya ayun, pasensya na po dun sa mga nag-request na nagpapabili ng mga Bath and Body Works. Actually, this time, hindi ako bumili ng mga pabango. Kasi ayaw ko mag-over yung aking dadalhing bagahe. Nag-iingat ako dyan. Kaya yung mga dala-dala ko lang talaga is mga kitchenware, speaker, yun yung mga mabibigat. Tapos yung mga order. Salamat po sa mga nag-order ng mga bags, shoes. Ayan, salamat po. Bahay na ako, mga kalalabs. Kain po tayo. Actually, nakagatan ko na ng dalawang kagat itong sandwich ko. Ang dami niyang meat. So, pork. Alam niyo yung roasted pork. May pachicharon pa siya. Ang sarap. So, yung pinagbilhan ko is meat and bread. Ang sarap niya. Kain po tayo. Ang sarap niya, grabe. Ang dami niya pang palaman na roast pork. The best. And ngayon, ang gagawin ko, hi, Ube. You wanna say bye? You wanna say bye? You wanna say hi? You wanna say hi? Ipa-finalize ko yung aking luggage. Meron pala akong mga nabiling sapatos. Nakabili na ako ng aking sapatos, mga kalalabs. Finally, ang tagal ko itong pinag-isipan. Ito pala order siya. Ayan, may nag-order kasi sa akin ng Samba. Maganda yung nito. Tingnan nyo, oh. Ganda. Pero hindi ganito yung kulay na nabili ko para sa akin. Ang nabili ko is this one. Order to sa akin. Actually, matagal na tong in-order. Ilang beses akong pabalik-balik kasi meron siyang yung parang ibang factory kasi yung gumagawa ng mga Samba shoes. Yung mga shoes dito sa Canada, merong made in China, made in India, meron pa yung made in Vietnam. So, ang nakuha ko is made in Vietnam. Pinag-compare ko siya kung ano yung magandang quality. Mas maganda yung made in Vietnam. Kasi sabi nung nag-order din sa akin, much better daw yung made in Vietnam. So, buti na lang, nakahanap ko ng made in Vietnam. And this is my shoes. Ay, ang ganda, mga kalalab. Samba din to.
At made in Vietnam din siya. Sobrang nice. I love it. Hindi ko ano kasi yung ito, yung kulay. Sabi ko, common na siya. Gusto ko yung lighter color. Kaya ayun, size 5 yung aking size. Malit lang talaga yung paa ko. Sobrang nice. Diba? Ang ganda niya. Finally, nabili ko na rin siya. Ang tagal ko na kaya itong sinasabi sa inyo. Pero ngayon ko lang talaga siya nabili. And meron pala siyang ay, may dalawang sintas siya. So, sky blue siya. Color sky blue or light blue. Yung tawag. Ay, ang ganda. Ang ganda niya talaga. Insakto siya sa paa ko. Alam nyo, may napansin ako, no? Ito, nabili ko to sa mismong Adidas shop. Meron kasi yung pwede kang bumili ng mga ganito sa may mga iba't ibang parang sport check. Iba yung iba yung quality niya compare sa Adidas shop talaga. Hala, ibang-iba talaga. Promise, ibang-iba talaga siya. Kaya, pag bibili kayo ng mga ganitong shoes, kung ganitong shoes, no, Adidas na lang, pag Samba yung bibilhin nyo. Ang dami nilang different color. Gusto ko nga rin yung red. Kaso nga lang, sabi ko pag red, hindi na siya masyadong babagay sa mga damit, 'di ba? Yung mga ganitong kulay kasi, yung may pagka light color lang siya. Ayan yung mga babagay sa kahit anong kulay na damit. And I love it. O, 'di ba? And meron pala ako ipapakita sa inyo kasi nga 'di ba, nagpunta ako sa outlet. Ang daming nag-order sa akin ng bag, ng shoes, mga ganyan. Nagpunta ako doon. Tapos, may nakita akong backpack na talaga namang napakamura ko siyang nabili. Dahil napakita ko sa inyo. Sobrang nice. Kasi yung backpack ko, si Nicole ang gumagamit. Wala akong gagamitin. Kaya, bumili ako ng sa akin. Ito siya. So, hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Yung kanyang brand is Herschel. Alam nyo, naka-sale to half price. Instead of 100, hindi pala half price, 60% yata. It's because 175 yung regular price niya. Nabili ko lang siya ng $70. And sobrang nice niya, oh. And ang kinagandahan, leather pa to. May different color sila, may different size sila. Ito yung nakuha kong size kasi nga, yung laptop ko. O, diba? Meron akong pa-backpack na ganyan. Hala, $70 lang to. Grabe, ang ganda ng sale. Ganyan siya. Ang dami niyang makakarga. Yung isa na ganito ni Nicole, hindi ko na mahanap. Parang pinamigay niya yata. Kasi hinahanap ko nung nakaraan pa. Ang gustong-gusto niyang bag is yung Lululemon na black bag. Yun yung tinapon lang sa may... Hindi naman siya sa baso-basurahan, no. Tinapon siya, nilagay siya doon sa may table ng, namin, mailbox namin. Doon siya, nilagay nila doon kasi nga, 'di ba? Sayang 'yun. Nung kinuha ko tas nilabhan ko, maganda pa rin siya. Kaya swerte ni Nicole doon sa Lululemon na bag na 'yun. Black din 'yun. Pero ito the best. 'Di ba? Ang dami kong daldal. Ngayon, gagawin natin is kakain muna ako mga kalalabs, no? And then aayusin ko na yung aking isang luggage. Yung isang luggage lang naman kasi ang ilalagay ko lang is yung extra na damit, magtatanggal pala ako. Kasi sabi ni Idinel, marami kayong pambahay dito, no need na magdala. And I know na baka mamaya, kasi makabili din kami ni Nicole ng mga gamit doon, di ba? Kaya sabi ko, sige, magbawas ako ng konti para magkasya yung mga dapat kong ilagay. And ayun. And then final na yun, okay na. Tapos na. Ang na lang, ang gagawin ko na lang mga kalalabs na i-empake bukas will be the skincare. That's it. Excited na kaming umuwi. Ayan. Kain muna tayo mga may nakalimutan pa pala akong bilhin pero bukas na lang. Kasi gabi naman yung flight namin. Kaya, yeah. Meron pa akong time. Gagawin ko pa pala yung e-travel. Mag-declare ako ng mga items na dala-dala natin. Ayan. Kain po tayo. Kain po. Gawa din ako ng juice pala. Ayan. Kain po.
sabihin niya naman good morning, no? Ang cute ni Ube dyan, oh. Ube, you're so snobby talaga, no? Snobby ka talaga, eh. Ube! Ang cute ni Ube. Wow. Cute ng alaga. Love ko yan, eh. Ang cute ni Ube kanina, no, mga kalalabs. Mga around 6:30 ng umaga yan. It's already 8:57. Maaga ako nagising, alas 6. And hindi na rin ako nakapag-continue ng vlog kagabi. Kasi alam nyo naman, last day ng aking pag-iimpake. So, yung flight namin is mamayang gabi. And si Krishna ay pupunta dito para samahan ako magbaba ng aking mga bagahe. Kasi ito yung mga bagahe natin, oh. Yung walang dadalhin, ayan, napadami tuloy. Meron pang dalawa doon, oh, yung luggage. Yung nakabukas na luggage is yung meron pa ako ilalagay dyan. Pero, na lang naman, slight lang naman kung meron. Mga skincare, ganyan, na hindi pwedeng hand carry. Kailangan i-check-in kasi over 100 ml siya, mga ganun. And wala naman ako masyadong skincare na dadalhin this time. Kasi meron ako mga gustong itry din sa Pinas ulit na mga skincare. Kaya hindi na ako magdadala ng Masakit yung ulo ko ngayon pa talaga, no. Sumakit talaga siya. And medyo nag-worry din ako kasi mga kalalabs, nung mga nakarang araw, may bigla ang check-up si Papa. And nag-worry kami sa kanya kasi nga nahirapan siya huminga, yun na yung complaint niya before pa, and then mainipin talaga si Papa pag magpapa-check up. Yun yung mahirap sa kanya. Ayaw niya magpa-check up, ayaw niya magpa-follow up check up. Pag nasa clinic na siya or sa, alam mo yung magpapalab, naiinip siya, napapagod siya, naiinis siya. Kaya si Papa at si Edinel, asot pusa yan talaga. Kagabi, di ba, magbablog pa talaga ako, kaso nga lang, umaanda yung utak ko kung saan-saan na napadpad. May impake ako, biyahe, tapos iniisip ko pa yung mga test ni Papa, mga ganyan. So, nagpalab si Papa nung kahapon. And talagang hinintay ko yung resulta, ano ba yung nangyari, ganyan-ganyan. First check-up niya is nung Monday. And buti napilit namin siya kasi si Papa talaga matigas ang ulo. Napilit namin siya. Pasensya na kayo sa sa noise kasi naglalaba din ako. Yun yung mga yan yung mga last na maduming damit na kailangan ko labhan. Ayaw ko mag-iwan ng madumi na damit dito sa bahay kasi matagal tayong wala dito. Baka mabulok siya, di ba? Pag uwi namin amoy daing na siya. May ganun, no? So back to Papa's check-up. Nagpa-check up siya Monday. Binigyan siya ng mga maintenance niya na supposed to be may follow-up check-up talaga yan. Wala eh. Hindi natin mapilit yung tao na talagang hindi niya talaga, ayaw niya talaga. So, napilit namin siya. Finally, nung Sunday, sabi ko, pilitin mo si Papa. Sabi ko kay Edinel, sabihin mo, nagagalit na ako kasi ganito, ganyan. Ayaw ko kasi na yung parang mas lumala pa. Kasi may experience na tayo dyan na yung mata niya, kung kailan lumala, doon siya magpapa-check up. Alam mo yon. So, sabi ko kay Edinel, pakisabi kay Papa, ay, magpa-check up. So, nagpabook ng appointment, check up, mataas yung kanyang cholesterol, and then, yung daloy ng dugo niya is hindi siya okay. Binigyan siya ng mga gamot para dyan. So, the next day, yesterday, may mga lab siya, nahirapan pa siya. Nahirapan si Edinel kay Papa. Nahirapan umihi si Papa kasi ganun talaga si Papa pag meron siyang ninervyos, parang ganun, or nag-overthink siya, parang hindi siya talaga makapag-focus. So, chinek yung kanyang blood sugar, chinek yung kidney niya, yung liver niya, mga ganyan. Good news naman kasi yung kidney, liver, okay naman siya, pero may diabetes si Papa. Ito yung sinasabi ko na, sabi ko, bawal ka dyan, bawal ka dito, huwag mong kainin niya, huwag mong kainin to. Pero, alam niyo naman na pag tumatanda is tumitikas ang ulo, di ba, Father? Ayun, nagkaroon siya ng diabetes, meron na siyang cholesterol problem, alam naman natin na meron siyang stroke. So, sabi ng doktor, i-make sure nyo na yung kakainin niya is hindi masyadong maalat or parang mahirap kasi mga kalalats kasi
gusto-gusto mo yung pagkain mo malasa, 'di ba? Pero kay Papa, steam na lang siya, steam na gulay, fish, hindi siya pwede sa matataba, ganyan. Ito, talagang alam niya yan. Pero sabi niya, meron naman akong maintenance na para sa high blood, okay lang yan, ganito, ganyan. Pero hindi yun eh. Kailangan talaga na ano. Pero kasalanan din namin kasi lahat ng ano is kung may gusto siyang kainin, sige, sige, ganyan. Kung ano yung kinakain namin, pinapakain namin sa kanya. Kasi syempre, 'di ba? Pero ngayon, talagang stricto na si Mami Faye. Stricto, sasabihin ko din kay Dinil, buti na lang uuwi din ako mga kalalabs, no? Hindi siya pwedeng hindi makinig kasi hindi na natin alam kasi sabi ng doktor kung hindi daw maagapan baka mas lumala pa siya. Kaya ayun, buti na lang is pumayag siya nung Monday na magpa-check up. Kaya ayun, sabi ng doktor, please make sure na yung diet niya is good, especially sa diabetes. So, nakuha niya talaga yung yung sa family talaga to eh. Dumadali sa dugo namin tong na to, history na to kasi si Papang, yung papa ni Papa, kung ano yung sakit ni Papa ngayon, ganun din yung sakit ni Papang. Yun yung lolo namin. Papang ang tawag namin kasi Papang Mamang ang tawag namin. Kaya, sabi ko kay Idinel, ay si Papa yung nakamana nung lahat nang meron si Papang. Sabi ko kasi meron siyang diabetes, meron din siyang eye problem si Papang, meron din siyang high blood. Kaya, nakuha ni Papa lahat yun. Namana niya lahat. Kaya sabi ko, ay naku, mag-ingat kayo sa mga kinakain, ganyan-ganyan. Hindi naman sila kumakain parati ng mga dilata, mga kalalabs. Hindi naman, and then sa amin din, hindi rin kami dito mahilig sa mga dilata-dilata kung napapansin nyo. Sa bahay, kung yung mga nabibili nating mga, kunyari, spam, ganyan, hindi yan like, in moderation yan eh. Hindi naman pag binili mo yung spam na 6 na piraso kakainin mo araw-araw yan. Hindi naman. Every yan. Minsan nga once a month, ganyan. Tapos 'di ba pag umuwi ako, dilata din. Kasi parang pang backup na yun, meal para sa kanila. And hindi naman yun araw-araw na kinakain. Kaya in moderation talaga yung mga ganun. Kasi may nabasa akong comment, Mami Faye, hindi maganda ang canned food, yung mga processed food. I know that mga kalalabs, hindi siya maganda pag everyday mo siya kinakain. Pero kung once a month, twice a month, okay lang siya. Pero yung everyday, na yun yung kinakain mo, 'di ba? Yung mga processed food, yun yung hindi maganda talaga. Pero this time, sabi ko kay Edenel, kung ano yung kakainin nyo, ibahin nyo yung kay Papa. If ever na magsisinigang ka, let's say, sinigang na baboy pero laman-laman lang, tapos sa kanya ihiwalay mo na yung konti yung asin, tapos yung sa inyo lagyan mo ng pampasarap kung ano yung gusto niyo, 'di ba? Kaya ayun, more gulay, more isda. Ayun, sumakit yung ulo ko. Kaya nag-aalala ako, sabi ko, Papa, makinig ka naman kasi mahirap magkasakit, sabi ko sa kanya. And hindi na daw siya pwedeng mapagod, hindi rin siya pwede sa mainit, kaya hindi siya pwede talagang pumasyal-pasyal kahit gusto ko siyang ipasyal. Supposed to be meron talaga akong plan this time, kami nila Papa Dave, kaso nga lang hindi nga siya pwede talaga. Kahapon nga lang, ay nako, si Edenel, si Papa ganito ganyan, ganito ganyan, oh my gosh, sabi ko para kayong aso't pusa, no? Kaya buti na lang na napa-check up siya, pero sa Sunday meron siyang echo sa may sa heart. Nila, meron pa siyang next na appointment sa Sunday. Nandoon na ako. Meron siyang check nila kung mabilis ba yung tibok ng puso niya, mabagal ba, parang ganun. So, nandoon na ako para sa next check-up niya. Buti na lang mga kalabs, uuwi ako. Ito yung rason din kung bakit lagi akong umuwi. Lagi kaming umuwi. I know may mga nagsasabi na sayang daw yung pinabibili ko ng ticket, pauwi ng Pinas, uwi daw ng uwi, ganyan ganito, invest na i-invest ko daw. Para po sa akin, hindi po sayang yun. Kasi, yun eh, pangalan nito, it's priority. Importante sa akin talaga kasi gusto ko nakakasama pa sila Papa, lalo na si Papa kasi alam niyo naman, di ba, hindi mo alam kung anong mangyayari. And hindi siya sayang, basta ako binavalue ko yun, and memories is more important para sa akin. And yung invest, hindi ko naman i-broadcast dito kung ano yung mga investment natin, di ba? Parang sabihin, i-invest mo na lang, wala kang invest, wala kang ipon, paano mo alam? Parang ganun, no? Parang minsan may mga tao talagang akala nila lahat, like kailangan i-broadcast mo dito.
no? Lahat ng pagmamay-ari mo, lahat ng mga savings mo, magkano ang income mo, anong investment mo, parang gusto nila talaga sabihin lahat. Hindi lahat ng mga kalalabs. Magtitira din kami ng aming ng para sa sarili namin, parang ganun. Magtitira tayo ng konti para sa sarili. I'm sharing everyday life, sometimes mga kwento-kwento, ganyan, mga alam mo na, kunting problema, ganyan. Pero hindi naman lahat kailangan i-share. So, yeah. Anyway, ang importante, makasama ko sila papa. Yung pera, madaling kitain. Yung memories, yung buhay, hindi. Kaya, para sa akin, it's okay to spend money to see your family. Diba mga kalalabs? So, mag-end na ako ng vlog. The next vlog nito is traveling to the Philippines na. So, see you in the Philippines. Thank you ulit sa pananood and pasensya na ngayon lang tayo nakapag chika-chika ulit kasi may trabaho din ako tapos dami kong ginawa. Hindi ko lang binablog kasi nga mas okay na i-priority mo muna yung mga bagay-bagay na importante and yung vlogging isusunod yan. Alam nyo naman yan. So, thank you all for watching. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo. So, mag-upload kami ng panibagong video. See you on our next vlog mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!